Mga kapatid, balikan na natin itong binabantayan nating dalawang sama ng panahon. Yung mas malapit nga na low pressure area ay nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon. Sa kasalukuyan, ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 385 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ngayon, hindi po yan natin nakikitang maging isang ganap na bagyo. Pero dahil isa po yung low pressure area na kumikilos papalapit sa ating landmass o kalupaan, meron din po tayong mga inaasahang posibleng pag-ulan yan at thunderstorms, particularly dito po sa ilang bahagi ng Mindanao. Dahil po dyan sa low pressure area na yan, may kataasan na po ang tsansa ng pag-ulan. At posible nga po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito po sa rehiyon ng Caraga, Eastern Samar, kasama po dyan ang Southern Leyte, Dinagat Islands, kasama na rin po dyan ang Surigao del Norte, maging dyan po sa area ng Siargao Islands. At habang kumikilos po yan, pakanluran na, mas madadagdagan din po yung mga pag-ulan yan, particularly dito po sa areas ng Northern Mindanao, BRMM, kasama na po dyan ang Central Visayas, ang natitirang bahagi ng Eastern Visayas, hanggang bukas na po yan, at possible din po yung ating mga pag-ulan dyan sa area ng Bicol Region. Kaya doble ingat din po tayo dyan, dahil po possible po yung ating mga mud flow at lahar flow if ever meron tayong mga pag-ulan o thunderstorms dyan po sa area ng Albay. Samantalang, yung binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng ating PAR ay naging bagyo na rin po kahapon. Ayon sa Pag-asa, ito po ay nasa Tropical Depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ito naman po ay napakalayo pa sa ating landmass. Yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 2,225 kilometers east o silangang bahagi ng Mindanao. Yan po ay nandito sa karagatan pa ng Pasipiko, pero yan po ay kumikilos sa Pakanluran, Timog Kanluran, or Pakanluran po, generally papunta po sa ating boundary line sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito po ay posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na weekend. If ever pumasok na po yan sa ating PAR, ito po ay mabibigyan ng local name na Kaloy. Meron tayong inaasahang unti-unting paglakas nito habang kumikilos po papalapit sa ating boundary line at posible po yung umabot sa hanggang tropical storm category. Pero by the time na makalapit na po yan sa ating bansa, meron tayong inaasahang bahagyang paghina niyan. Nonetheless, pwede pa rin po yan magdulot ng mga pagulan at thunderstorms, particularly dito po sa eastern section ng ating bansa habang kumikilos po yan papalapit sa atin. Sa ngayon, dahil malayo pa at medyo mahinang system pa po ito, medyo malawak po yung kanyang uncertainty habang lumalapit po yan sa ating bansa. Pero generally, yan po ay kikilos, papalapit sa ating boundary line by weekend. Lalapit po dito po sa eastern section ng Visayas or Bicol Region at posible pong mag-recurve paitaas. Pero kung mapapansin nyo, meron pa rin po yung mga tinatawag nating outliers o yung mga possibility na lumapit pa sa atin or mag-recurve ng mas maaga. Ito po yung ating area of uncertainty for now. Dahil nga mas malayo at mas mahinang system, mas malaki pa po yan. Kaya babantayan pa natin ang patuloy na pagbabago ng pagkilos at lakas nitong ating sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Antabayanan ang iba pang detalye para dito sa ating binabantayang dalawang sama ng panahon mamaya sa Frontline Pilipinas. Muli ito po ang inyong weather, Tito, na lagi may panahon para sa iyo.